Food Authority at salamat naman at bakante si Administrator Larry Lacson sa umagang ito. Thank you. Balikan natin siguro, paano ba ho tayo nagkaroon ng 20 pesos na bigas? Paano ba yan binubuo? San ang supply niyan? Si Sir Larry Lacson ang makakasagot ho niyan, ang ating Administrator ng NFA. Sir, magandang umaga po, Administrator. Welcome po, Double Wang sa Double B. Good Radyo morning na, TV po. pa. Hi, good morning, Weng at Weng. Magandang umaga po sa ating lahat. Pasensya po sa Salamat. very short notice. Thank you. Good morning. Oo, buti Sige na umaga po. siyang magising. Administrator, gusto lang muna naming malaman kasi hinahanap ng taong bayan yung 20 pesos per kilo na bigas eh. Pero alam natin, hindi ito nabibili sa mga palengke, kundi sa Kadiwa stores At saka lang. hindi lahat nakakabili niyan. Correct. Ilan Limited lang yan. Ah. Ibang special sectors lang. Yan. Pero ang NFA po ba ang nagsusupply ng 20 pesos per kilo na bigas? And bakit marami ngayon na mga lugar ang nagsasabing wala nang 20 pesos na bigas silang nabibili? Okay, tama yung sinabi nyo, Weng, no? Ang NFA ang nagsusupply ng bigas para sa 20 bigas meron na programa ng ating Pangulo. Na kung saan ang sistema ay si FTI ang bumibili sa atin, tapos si FTI ang nagsusupply sa lahat ng mga kadiwa stores at saka dito sa ating mga piling mga national NFA warehouses nationwide. So, yun tama, yung supply nang gagaling sa amin, pero yung pong positioning at kung sino-sino yung magwi-withdraw na ng stocks sa parte po ng FTI yan. Pero medyo curious lang ako, Weng, no? At bakit marami ngayon yung walang sinasabing walang 20 bigas doon? Pararating natin ito doon sa ating mga kasamahan sa DA, sa AMAS at sa FTI at para matignan ito. Pero linawin natin, Administrator, sa inyo po sa NFA, tuloy-tuloy ang labas at yung procurement o pagbili ng FTA sa inyo na supply para po sa 20 bigas meron na. Tuloy-tuloy ba ang magbili? Tuloy-tuloy po iyan. Halos araw-araw ay pumipirma po ako ng authority to withdraw ni FTI sa lahat ng parte ng Pilipinas. No? In fact, kahapon mag-aalasin ko na parang mga 10 authority to withdraw ang aking napirmahan. No? Pero, so, ibig sabihin, tuloy-tuloy So, po. hindi dapat At saka ang magkaroon ng stocks natin kakulangan. sa National Food Authority ay natatatiling mataas. No? Nasa mahigit 2 milyong sako ng milled rice na, no? Bigas na ang nakastock nationwide. In fact, next week, sunod-sunod ang another launching, no? Sa Mindoro, sa Pampanga, sa Porac. Anong launching Tapos, po yan? 20 bigas din Ayun, po ito, okay. yung province-wide, So, with Sir the Larry? LGUs. Tapos, meron din sa Tawi-Tawi sa Wednesday ulit. So, tuloy-tuloy po ang rollout kasi sa totoo lang ho, mas gusto po namin sa NFA at sa DA na mailabas talaga ito. Kanya medyo curious kami, ako sa narinig na ulat na merong mga walang 20 bigas at pararating natin ura-urada yan mamaya. Pero yung binibili, sabi niyo nga kahapon, meron pa kayong pinirmahan. Doon sa pinirmahan nyo, nakasaado ito ay para sa programang 20 bigas. Opo, Talaga? lahat Wala. po yan nakasaad ho yun. para sa 20 bigas. No? Libo-libong sako ang pinipiramahan ko. Minsan 5,000, 10,000. Para ho lahat sa 20 bigas meron na ito. Opo, pero paano? Sino ba kumukumpas para masiguro na, kailangan dito sa area naman. Kulang para na, wala na. Para hindi lang kayo pirma ng pirma na, hindi nyo alam, wala na pala ditong supply sa Metro Manila. Puro sa Mindoro, di ba? Or ilo-launch pa lang. Sino ang kumukumpas noon, ang monitor na para tuloy-tuloy ang programa na ito? Actually ang talagang kumukumpas po dito ay ang DA AMAS, yung tinatawag na under nila ASEC Bebang, plus yung FTI. Opo. Sila po kasi yung arm na nag-i-implement niyan sa baba. So, sila naman po ay mino-monitor yan. Kaya lang, I'm just curious din, tignan natin. Baka, kasi ganito po yan, mayroong mga kadiwa na talagang operated ni DA, ng RFU, ganon. May mga kadiwa na in partnership with LGU, meron po mga ganon, no? At meron din pong mga kadiwa na rin na tinatawag namin, na tinransform na namin to kadiwa, mga NFA warehouses na strategically located. So, meron pong iba-iba. So,
mainam itong feedback na ito para mapagtuunan ng pansin bakit nagkakaroon ng ganitong sitwasyon where in fact gusto nga natin dumami na. So, aalamin po natin yan. Pero nandun pa rin tayo sa, sabi ko nga kanina, beautiful problem ng NFA na umaapaw ang inyong mga bodega ng sako-sakong bigas. Nandun pa rin po tayo. Opo, sa aming tala as of January 15, nasa mga 2.5 million bags of milled rice pa rin po tayo. In fact, itong Pebrero, yung more than 700,000 bags yan, i-auction ko pa. So, talaga Bakit po ito yung aging stocks na? Opo. Kasama po yan. Ang good stocks natin, meaning 0 to 3, roughly 2 million bags nationwide. So marami pa po yan. Ang dami po niyan. No? Okay. Pero hindi ito nangangahulugan na hindi na kayo ulit makakapamili dahil puno ang inyong bodega? Ay, hindi po. Kasi ganito, no? Una, lumuluwag na kasi nakita ko bumababa yung stock level from 11.4 days ngayon nasa 11.2 days. So meaning bumababa ang stocks. Pangalawa, natatapos na rin yung mga repairs ng ating mga warehouses. Pangatlo, nag-instruct na rin na po sa lahat ng rehiyon sa mga NFA offices na just in case kailangan scouting na lahat yung area for private warehouses where we can rent, no? Kasi sabi ko, para meron tayong augmentation just in case mapuno ulit. O hindi ba, why rent? Bakit hindi tayo pwede magtayo na sarili ng gobyernong administrator? Ay, when nagtatayo tayo, it's just that, it takes time. Actually, ngayon, ang ongoing construction natin, nasa 36, no? Ongoing construction yan nationwide. And yung mga repairs naman, halos patapos na yan. So, mahigit 100 yung pina-repair natin. So, tuloy-tuloy yan. Tama ka, Weng. In fact, may mga donation pa kaming natatanggap from LGUs na mga lote kung saan nagre-request sila magtayo tayo ng warehouse. So, sa abot ng ating makakaya na budget, tinatayuan natin yan. Ang NFA po, magkano ang buying price? Sa ngayon, nakataya po as 17 ang fresh at ang dry po natin ay 21. 21. Yun po, opo. Okay. Ito rin yata yung napagkasunduan ng mga private traders pero hindi naman daw po sinusunod. Tama po, ito po yung napagkasunduan ng huling meeting na hindi bababa sa ganyang presyo, 17 at 21. At yun nga sa pagpupulong ngayon, sinabi ng kalihim si Secretary Kiko na hindi makikipagkompetensya si NFA sa inyo for as long as namimili kayo. Sa ngayon, sa panahon na ito, sa namomonitor namin at feedback, mataas po ang presyo ng palengke. Masasaya po ang ating mga magsasaka, no? May 20... Hindi na sila nababarat? Hindi po. Alam nyo, sa totoo lang, dito sa may bandang Bulacan, Nueva Ecija, nasa 31 pesos per kilo. 30, pero sabi ko nga, hindi ko alam parang kung matutuwa ba tayo lahat o kasi Kaya medyo lang, napakataas nun. Napakataas niya. Kaya lang, administrator, di ba pag ganito kalaki yung buying price mo, farm gate price mo, pagdating sa retail nito, times 2. Tataas yan. Rule of thumb, Oo. talagang nagiging gano'n, no? Kanya sabi ko nga, parang OA yata ito, parang sobrang taas, no? Huwag naman sanang kagalit, pero hindi balanse ito. Medyo ang sintomas nun, baka mamaya, yun nga, yung supply is sakto, no? Kasi nga medyo nagkaroon yata ng port congestion, yung ina-anticipate na mga imported na I'm sure by now, alam nyo na talagang pinipilahan, no? Pero eto, parating na, nasa pantalan na lahat eh. So, ginawa na rin ang paraan niya ng DA at usap ng Bureau of Customs na mapabilis ang lahat ng partido para mapabilis yung mga release nito. Okay, yung klase ho ng bigas na 20, well-milled ho ba yan, no? Well-milled po yan. In fact, napakaganda actually, no? Kagaling ko lang itong last Thursday sa Nueva Ecija, kung saan meron sa ating warehouse doon ng Kadiwa. Napakaganda ng bigas, sabi ko, at
kanya pala pinipilahan. In fact, actually, Weng, napakagandang na tinatangkilik ng ating mga kababayan, no? Talagang kahit sa bandang Mindanao, Visayas, ang daming walang pila, kwan. ang daming Pag sinabi nangangailangan, pag oo. sinabi niyo maganda ang Nakakatuwa na tinatangkilik, no? Oo. Kasi sariling atin yan, hindi imported Oo, yan. At pag saka sinabing mura. maganda ang bigas, walang amoy yan. Walang amoy, maalsa, maputi. Wala po kasi yan, regular stock yan. Pero siyempre, wag naman sabihin na sinabi ko wala po, okay? Kasi bigas yan eh. So may mga slight, hindi mo malalahat 100%. Pero generally speaking, ay wala po. Kasi yan po bagong stocks, hindi naman po aging stocks yan. So inuulit natin wala ho sa inyo na mag-monitor pa na wala ng supply rito. Nasa DA, anong ahensya yun? Amas. Amas. Sa Sa FBI. sa mga kasamahan po natin, pero alam nyo yung natin po mga kasamahan na yan, napakasisipag po niyan. Kanya po gusto pong malaman natin ano bang situation. We have to look back at makita para ma-improve, maayos yung sinasabi na bakit wala ng supply. No? Dapat tuloy-tuloy na merong supply. Opo, dapat po tuloy-tuloy. Yun naman po ang intention ng gobyerno, ituloy-tuloy at ngayong taon na to talaga massive, no? Parang 15 million household ang target. Yun lang ang request namin, Administrator, paano na lang po, pa-check yung mga sabi ng mga kapuso natin na wala silang namomonitor na benteng bigas ngayon sa ilang Kadiwa stores. Kadiwa ito ha, Kadiwa. Kadiwa. Sige, Linawin natin mga papacheck kapuso, natin. nasa Kadiwa stores lang po ang benteng bigas. Huwag Tama mong po. hanapin sa mga palengke, wala po doon yon. Malayo pa tayo. tama. Hindi pa tayo tumutuntong sa ganun. Wala pa ho sa palengke. Ito para Darating ho. ba tayo doon, Administrator, na makikita natin ang benteng bigas sa mga palengke? Ganito, no, ang sagot ko dyan ay gito. Makikita ba natin ang NFA rice sa palengke? Malaki po ang posibilidad ngayong taon dahil inaamyendahan po yung RTL. Pero yung makita po yung benteng bigas sa palengke, merong chance pero hindi po kasing laki ng chance na ang NFA rice ay makita sa palengke. Ano yung NFA rice? Magkano ang NFA rice na mabibili Sa sa palengke? palengke? Sa ngayon po, wala pa tayong nakaset na presyo, pero definitely, di hamak na mas mura sa mga commercial rice. Alam niyo naman, nung dati, nung nasa palengke pa kami ng NFA, talaga namang mas mura. No? Ayan. Hindi yan papantay sa regular But please, na commercial rice. maintain the quality, Administrator, Pero, please. Opo. Gusto I-maintain ko, natin. Sana ang bentang NFA ng premium rice na. Tas Ay, mura. darating po tayo dyan. Pero Darating po tayo dyan. yung presyo Ako'y na-excite dyan. Darating presyo po mura, tayo dyan. pero de kalidad Kasama yung po yan quality. sa buong programa na ginagawa natin sa NFA na kung saan itatapat natin ang NFA sa parang commercial rice. Kanya tayo nagtatayo ng 36 rice mills, warehouses, dryers, bago, para po dyan sa purpose na yan. Kasi Alright. yung special na rice na yan, depende sa variety, di ba? Ng Ay, bigas. opo, alam nyo, sabi nyo, na-excite ako dyan kasi ang future ng NFA, dyan po ang direksyon. Sama-sama tayo dyan. Alright. Gagawin Sige, po abangan. natin yan. Administrator, Abangan natin yan. thank Thank you, you sa Administrator. maagang Opo. gising. Salamat po. Good morning. Good morning. Good luck, sir. Thank you. Administrator Larry Lacson ng National Food Authority, Authority. mga kapuso. So, Hilingan, walang Pinoy